Magandang araw mga bata! Ngayong linggo ay magbabalik-aral tayo sa mga kwentong ating binasa at mga aralin sa gramatika na ating pinag-aralan upang paghahanda para sa nalalapit ninyong ikalawang markahang pagsusulit sa Filipino. Handa na ba kayo? Kung handa na ay simulan na natin. Ngayon ay magbalik-aral tayo sa mga kwento at gramatika na ating pinag-aralan para sa ikalawang markahan. Simulan natin sa kwento na ating binasa. Ito ang listahan ng kwentong ating binasa. Una, Pinaka sa Pilipinas. Okay, natatandaan pa ba ninyo ang kwentong ito? Okay, ito yung tungkol kina Wanda nung pumunta sila sa Nueva Ecija na kung saan pinag-usapan nila yung mga kakaibang produkto sa Pilipinas gaya ng pinakamalaking sapatos, pinakamalaking fruitcake, like that. Okay? Then, pinag-aralan din po natin yung magandang balita Pilipinas sa pahina 108 to 110. Dito pinag-aralan natin yung mga natatanging babae or natatanging tao sa Pilipinas na kung saan nagbigay sila ng karangalan sa ating bansa. Gaya ni Janelle May Fraina, isang chess grandmaster, and also Heidelin Diaz, yung unang nakakuha ng gintong medalya sa Olympics. Okay? Sumunod ay yung ang tatlong magkakaibigan. Natatandaan niyo pa ba sila? Sina Fidel, Brenda at Arnel, yung magkakaibigan na natuto na mag-aral ng mabuti upang makamit nila ang kanilang mga pangarap. Sumunod ay yung biyaheng Sarangani. Okay, nung pumunta sila ng Sarangani, and doon natutunan nila or nalaman nila yung Lubi-Lubi Festival or yung Lube-Lube Festival. And yung pinag-aralan din natin yung ang mga Hitano and yung kanilang buhay doon. Page 151 to 153. Pinag-aralan din natin si Marina Dizon, yung hashtag Wow Bayani sa pahina 164 to 168. Dito tinalakay ang kanyang buhay at kung paano siya nakatulong sa kalayaan ng ating bansa. And the last story is yung alaala ng selfie na kung saan may pinadala sa kanya ng mga postcards at yung alamat ng 100 Islands. Natatandaan pa ba ninyo ito? Okay, naway natatandaan pa ninyo ang mga kwentong ito at kung hindi na, naway basahin ninyo itong muli upang mas maunawaan ninyo ang mga impormasyon mula sa kwento. Okay? Upang may masagot kayo sa ating pagsusulit. Okay? Sumunod, magbalik-aral naman tayo sa gramatika na ating pinag-aralan. Okay? Simulan po natin sa listahan ng ating mga pinag-aralan. Una, pandiwa at panlaping makadiwa sa pahina 102 hanggang 103. Sumunod, aspekto ng pandiwa sa pahina 116. Then, uri ng pandiwa, page 130. Anyo at uri ng pang-uri, page 145. Kaantasan ng pang-uri, page 158. Gamit ng pang-uri, page 173. Pang-uri at pang-abay, page 195. Okay? Simulan natin sa pagbabalik-aral sa pandiwa. Ang pandiwa or in English, verb, ito po ay salitang kilos. Okay? Ito yung mga ginagawa natin kaya ng naglalaro, naglalaba, nagsasalita, nakikipag-usap, magbibihis, matutulog, like that. Yung mga salitang kilos. Okay? Ang pandiwa ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Okay? Natatandaan nyo pa ba ito? Yung pinag-aralan natin last time. Yung salitang ugat is yung root word or yung pinagkuha ng salita. Halimbawa, laba. Then yung panlapi, ito yung dinadagdag na pantig. It can be gitlapi,
unlapi, gitlapi, hulapi, kabilaan. Okay? Ito yung dinadagdag natin sa salita. For example, laba, naglaba. So, nag plus laba, naglaba. So, yun po yung pandiwa at panlaping makadiwa. Then, pinag-aralan po natin yung aspekto ng pandiwa or yung tenses of the verb. So, meron po tayong tatlong aspekto ng pandiwa which are naganap, perfektibo, nagaganap, imperfektibo, magaganap, kontemplatibo. Okay? Pag sinabi po nating naganap or perfektibo, ito ay nangyari na. Okay? Past tense. Nagawa na. It can be kahapon, noong isang araw, noong isang linggo, noong isang taon. Past tense na, nangyari in the past. Halimbawa, naglaba, naglaro, umikot, kumain. Okay? Next is nagaganap, nangyayari sa kasalukuyan in present. Okay? Present po siya ginagawa. Again, nagaganap, imperfektibo, nangyayari sa kasalukuyan. Halimbawa, nagsasalita, kumakain, nakikinig, nag-aaral. Okay, yan po yung mga pandiwang nangyayari sa kasalukuyan or tinatawag nating nagaganap or imperfektibo. Sumunod is yung magaganap. Ito naman po ay contemplatibo or future tense. Mangyayari in the future. It can be tomorrow, bukas, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Halimbawa, maglalaba, iikot, sasayaw, magsasalita. Okay? Yung mga mangyayari po in the future. Sumunod, pinag-aralan po natin yung uri ng pandiwa. May dalawang uri ng pandiwa which are palipat at katawanin. Kapag sinabi po nating palipat, ibig sabihin may tuwirang layon. Okay? Yung tuwirang layon din ang bumubuo sa pangungusap upang mas maintindihan ito. Halimbawa, sa palipat, sumulat, si Ana ay sumulat ng liham. Si Ana ay sumulat ng liham. Anong sinulat niya? Liham. So, sa palipat, sumasagot ito sa tanong na ano, sino, o kanino. Kapag katawanin, ito ay direktang pahayag. Wala pong tuwirang layon. Halimbawa, si Ana ay sumulat or si Ana ay nagsulat. Nagsulat ng ano? So, yun po yung katawanin. Kapag wala pong tuwirang layon. Kapag palipat po, meron. Uulitin ko, palipat, si Ana ay sumulat ng liham. Katawanin, si Ana ay nagsulat. Naintindihan po? Tandaan po kung paano tinutukoy kung ang pandiwa sa pangungusap ay palipat o katawanin. Sumunod, pinag-aralan po natin ang pang-uri or in English, adjective. Ito po yung salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. So, pinag-aralan po natin yung uri ng pang-uri or types of adjectives. First is yung panlarawan. Okay? Ito po yung naglalarawan sa katangian, hugis, kulay. Okay? Yung mga characteristics po. Halimbawa, maganda, mabango, pula, bughaw, malinis, maliwanag. So, naglalarawan po. Pag naman pamilang, is ito po yung mga ginagamit natin sa pagbibilang. Yung mga ginagamit po natin sa pagbibilang ay yun din po yung naglalarawan sa pangalan. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, marami, kaunti, kalahati, 1 kilo, 100, 1,000, like that. Yung ginagamit natin sa pagbibilang. Halimbawa, ang isang aso ay tumatakbo. So, anong aso? Yung isang aso. So, yung bilang po yung naglalarawan doon sa pangalan. Sumunod po is yung tinatawag nating pantangi. Ito ay nagmula sa pangalan na pantangi or pangalang pantangi or proper noun. Halimbawa, Filipino,
Wikang Filipino. Anong wika? Filipino. So, yung pong pangalang pantangi ang naglarawan sa pangalan. Okay, another. Lumpiang Shanghai. Ano ang pantangi? Shanghai. Another. Sapatos Marikina. Ano po yung pantangi? Marikina. Okay, yung pong pangalang pantangi ang ginamit upang mailarawan yung pangalan. Pinag-aralan din po natin yung anyo ng pang-uri or tinatawag din natin itong kayarian ng pang-uri. Okay, meron po tayong payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Yung inuulit na hati sa dalawa. It can be ganap or di ganap. Magsimula tayo sa payak. Kapag sinabing payak, ito ay salita lamang na salitang ugat lamang. Wala itong panlapi o kahit anong pagtig na ay dinagdag dito. Halimbawa, luma, bago, sariwa. Okay? Pag naman may lapi, may idinagdag na tayong panlapi like maganda, mabait, masipag, kapayapaan. Okay? So, pag inuulit naman po, it can be ganap or di ganap. Pag ganap po, ibig sabihin yung salita ay naulit. Yung buong salita ay naulit. Halimbawa, malinis na malinis. Maliwanag na maliwanag. So, ganap po iyon dahil buong salita yung naulit. Kapag naman di ganap, parte lamang o bahagi lamang ng salita ang naulit. Halimbawa, malinis-linis. Okay? Marami-rami. Like that. Okay? So, pag naman po tambalan, dalawang salita po ito na pinagsama. Okay? Uulitin ko, dalawang salita na pinagsama upang makabuo ng panibagong salita. Halimbawa, lakad pagong, balat sibuyas. Like that. Okay? Naintindihan po ba? Sumunod, pinag-aralan din po natin yung kaantasan ng pang-uri, yung lantay, pahambing, pasukdol, or in English, lantay, positive, pahambing, comparative, at pasukdol, superlative. Pag lantay, ibig sabihin, nilalarawan mo lang yung pangalan o panghalip without comparing or hindi mo siya inihahambing sa kahit ano pang pangalan o panghalip. Halimbawa, ang aso ay mabait. Si Pedro ay masipag. So, naglalarawan ka lang. Kapag naman pahambing, naghahambing ka na. Okay? Halimbawa, si Ana ay mas masipag kaysa kay Elsa. Another, magkasing bait si Pedro at Juan. So, yung po, pahambing po. Next is yung pasukdol. Pag pasukdol, ibig sabihin siya na yung pinakamataas. Siya na yung nangunguna. Halimbawa, pinakamatalino, napakaganda, napakasipag. Like that. Okay? Halimbawa, si Maria ang pinakamatalino sa lahat ng mag-aaral sa baitang una. Okay? So, siya na yung pinakamatalino. Naintindihan po? You can use ubod ng, napaka, pinaka, hari ng, ulo ng, like that. Okay po? So, yung pahambing po, it can be patulad, pasuhol, o palamang. I hope you still remember this. Pag patulad po, ay yung pinaghahambing ay magkatulad or magkapantay lamang. Halimbawa, magkasing bait. Magkasing bait si Ana at Elsa, or parehong mabait si Ana at Elsa. Pagpasahol, ibig sabihin mas mababa yung isa. It use di gaano or di gasino. Like, di gaanong mabait si Ana kaysa kay Elsa, or di gasinong masipag si Ana. Like that. Pagpalamang, mas mataas naman yung isa. Halimbawa, mas mabait si Elsa kaysa kay Ana. Like that. Or higit na maganda ang aking ginawa kaysa sa iyong ginawa. Like that.
Naintindihan po ba? Patulad, pantay, pasuhol, mas mababa yung isa, palamang mas nakakahigit yung isa. Sumunod, pinag-aralan po natin ang gamit ng pang-uri. May 4 na gamit ang pang-uri. It can be simuno, panuring sa pangalan, panuring sa panghalip, at layon ng pang-ukol. Kapag po sinabi nating simuno, ang pang-uri ay ginamit bilang simuno. Halimbawa, ang mababait ay pinagpapala ng Diyos. Yung mababait, siya ay ginamit ko bilang simuno. Okay? Pag naman panuring sa pangalan, okay, yung pang-uri ginamit to describe a noun. Okay? Halimbawa, si Ana ay masipag. Masipag yung pang-uri. Ano ang nilarawan niya? Si Ana. Ana is noun or pangalan. Si Ana ay masipag. So, yan ay panuring sa pangalan. Pag sinabi naman panuring sa panghalip, panghalip po yung inilalarawan. Halimbawa, siya ay mabait. Sinong mabait? Siya. Siya ay isang panghalip. Naintindihan po? The last one is layon ng pang-ukol. So, ginamit pong layon ng pang-ukol yung pang-uri. Halimbawa, si nanay ay bumili ng tinapay para sa masisipag. Para kanino? Sa masisipag. Sa layon ng pang-ukol, mabilis ninyo itong maintindihan kung alam po ninyo yung iba't ibang pang-ukol like ayon sa, ayon kay, para sa, para kay. Kung kadikit po nito yung pang-uri na tinutukoy sa pangungusap, it means ito ay layon ng pang-ukol. Okay po? Then, our last topic is yung pagkakaiba po ng pang-uri at pang-abay. Pag sinabi po nating pang-uri, ito ay naglalarawan ng noun or pronoun. Halimbawa, si Teacher Jam ay mabait. Another, ang aso ay maingay. So, you are just describing yung pangalan. Pwede rin panghalip, like, siya ay masipag. So, yun po yung pang-uri. Kapag pang-abay po, ang minomodify po nito or yung binibigyan ng turing nito ay yung pandiwa at kapwa nito pang-abay. Halimbawa, ang bata ay tumakbo ng mabilis. Paano siya tumakbo? Mabilis. So, sinasabi po kung paano ginawa yung kilos. Okay? Another. Si nanay ay marahang inipod ang kama. Marahan. Okay? Carefully. Okay? Kung paano niya ginawa yung kilos. Okay po? Naintindihan po ba ang ating mga aralin para sa ikalawang markahan? Naway naintindihan ninyo ang bawat kwento at aralin na ating pinag-aralan. Hangad ko na makakuha kayo ng mataas na marka sa inyong pagsusulit. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!